ng Diyos ang binigay sa atin ng pagkasa. Magsasalita po ngayon gabi si Pastor Raymond ng mensahe mula sa Romans at mananalangin si Pastor Norman sa kanilang pamilya at bawat isa po sa atin kabahagi dito sa gawain. So maraming salamat ngayon gabi sa ating pagpapatuloy. Nais ko imbitahan si Brother Manny para pamunahan tayo sa panalangin. Lagi po ba presyahan ang bawat isang tumayo, tayo po ay nanalangin. Ay po magkanda, ang salamat, at tumawag sa Panginoon. Maraming salamat po Diyos na sa dalito, sa nakasin pagmamahal o Diyos, sa bawat isa sa amin. Salamat, binigyan po niyo ng pagkakataon, ma-honor namin, mabigyan ng bubugan ang sinanayaran. Ngayon sa sandali dito, alam po namin na ay kasama na kami kayo po ang nag-comfort. Kayo po ang nag-comfort sa amin sa pagkakas ito na bukod. Ulit lang po ito yung kaaliman ang binibigay niyo dahil alam po namin na nasa kamay ng mabuti po ang aming nanay. Sabi ko po sa John 10, kilala mo po si Nanay Ren at kinalakan niya ang Diyos. Kaya alam namin na siya ay nasa mabuting kamay. Alam po namin na ako gagabay sa kanya. Alam po namin kasama mo siya sa kayo at siya ay masaya na sa panahon niya. Kaya kinalakan namin ang Diyos ay patuloy na comfort sa pamilya niya na kasama namin. Kaisa namin bilang isang pamilya at spiritual na pamilya. Sa sandali ito po yan, dalangin namin ang patuloy ng batulan. Ito yung puso namin ang Panginoon. Patuloy na po. At ibinalangin namin ang puso ng Jesus. Amen. Habang tayo po ay patuloy na nakayo, tawagin po natin si Brother Edison para sa pagbasa na salita ng Diyos. Makikita sa 1, chapter 11, verses 17 to 26. Dumako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako basahin ang aklat ng 1, Kabanata 11, talata 17 hanggang 26. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw naglibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania. Kaya maraming taga-Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Muli si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Subalit nalalaman kong kahit ngayon pinagkakaloob sa inyo ng Diyos ang namangingin niyo sa Kanya. Muli mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko kung siya ay mabubuhay muli sa uling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit namatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay ay sumasampalataya sa akin, ay hindi namamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Salamat po sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat ang Brother Edison. Ngayon po, sabi nga ng salita ng Diyos, ang pinaka-best time daw to worship and to praise our God is the time when you are so low and you are so discouraged. Naalala natin sa Fox when Paul and Silas was in prison, was beaten in the midnight while they were suffering, they worship God and the presence of God went down. Ang nangyari, they were released from all the bondage and they were released prison. That's a miracle from God. And tonight, we expect a miracle from God as we open our hearts and celebrate today the life of Sister Betty.
as we worship, let's invite our worship team to lead us in the singing and worshiping of our Lord, our God. Ang gano'n po, ang nanay dahil po ay hindi nawala sa atin. Siya ay umilan sa ating Diyos na kapag at tuloy ay nakakasumpong siya ng kapahingaan sa piling ng ating faith program. Awitin po natin, samahan po kami. Awitin natin ang faith is like faithfulness. There is
Tuloy po tayo bumawi. Uwitin natin, it is well with my soul. Maraming salamat po. Sa panahon ng kalungkutan pero nakapag-aawit tayo sa Panginoon. Parang narinig ko yung sabi ni Pablo dun sa 1 Corinthians chapter 15. Death, where is your victory? Death, where is your pain? Death's power to hurt is sin, and the power of sin is the law. But we thank God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. In the midst of yung separation, yung pain and sorrow, there is victory because of our Lord Jesus Christ. And now to preach to us the Word of God from Romans chapter 3, may I call on Pastor Raymond Jango. Patuloy po nating purihin ang Diyos dahil sa ibinigay niyang buhay para kay Nanay Remy.
May tanong po dito na what is the most important issue in the life of every man? Ano ba yung pinakamahalagang aspeto o usapin pagdating sa buhay ng tao? Ang tao po, mga kapatid, mga kaibigan, ay maraming mga gustong marating sa buhay. Bago siya mawala o pumanaw sa buhay, may mga tinatawag siyang bucket list o yung mga gusto niyang magawa bago siya pumanaw o mawala sa mundo. Yung iba gustong magkaroon ng magandang trabaho, magkapamilya, magkaroon ng negosyo, o di kaya magawa yung mga bagay-bagay na hindi nagagawa ng pangkaraniwang tao. Sa talata po na ibinigay sa atin ni Pablo sa Aklat ng Roma sa Kabanata 6, talata 23, na kasaad po dun sa handouts po natin. Sa wikang Ingles, "For the wages paid by sin is death, but the gracious gift of God is eternal life through union with Christ Jesus our Lord." Nung ang Panginoong Yesus po ay nangangaral ng paghahari ng Diyos at pinapalaganap niya yung mensahe ng kaligtasan, may mga taong humahabol sa Panginoon. Yung iba sa kanila nagugutom, yung iba sa kanila nasa kagipitan, may mga may sakit na gustong mapagaling. Pero ang hindi nila nakikita doon sa pagtuturo ng Panginoong Yesus, mismo doon sa katauhan ng Panginoong Yesus, ay yung pangangailangan nila ng buhay na walang hanggan. Ang gusto lang nila ay makamit yung kagalingan, kalunasan. Ang gusto lang nila ay maranasan yung buhay na marangya. At yung iba naman, gusto nilang magkaroon ng buhay na kung saan sila ay magiging masaya, maligaya. Subalit hindi naman talaga naaabot yung tunay na pangangailangan ng tao. Dito po sa talatang binasa natin, sa wikang Tagalog, maganda po pag binasa natin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Maganda na mapansin po natin yung mga talata, mga kapatid, alinsunod dun sa mga salitang ginamit po dito ni Pablo, yung kasalanan, kamatayan, kaloob, at saka buhay na walang hanggan na matatagpuan sa Panginoong Hesukristo. Ang tao po kasi ay likas na makasalanan. Kung babalikan po natin yung pangyayari sa mga naunang tao dito sa mundo, si Eva at Adan, nung pumasok yung kasalanan, kapansin-pansin na dun sa linya ng kanilang pamilya ay nagkaroon ng kamatayan. Sa mga magulang, si Adan at Eva na unang tao, namatay sila sa spiritual, pero hindi sila namatay sa physical. Pero kalaunan, namatay din sila sa physical. Yung mga anak ni Adan at saka ni Eva, namatay sa physical. Magkapatid, yung si Abel at saka si Cain, nagkaroon ng problema, pinatay ni Cain si Abel. Yan po yung bunga ng kasalanan. Yung kasalanan po kasi, ito po yung paglabag, pagsuway dun sa kalooban ng Diyos. At ito po yung nagpapaalipin, naghahari sa sangkatauhan. Kaya kapansin-pansin sa buhay ng tao na merong mga namamatay, gawa po ng kasalanan. Kaya yan yung tunay na kalagayan po ng lahat ng tao. Sila ay makasalanan. Ako makasalanan, ang bawat isa sa atin ay makasalanan. Kaya nagbubunga ng kamatayan. Yung kamatayan po, death, ibig sabihin separation po ito. Pagkawalay sa Diyos, pwedeng sa physical, sa spiritual, at yung pinaka-matinding uri ng kamatayan, yung ikalawang kamatayan, ay yung talagang hindi ka na makakabalik sa piling ng Panginoong Diyos. Kaya dapat makita po ng tao yung tunay na kahulugan, kabuluhan ng buhay bago siya mamatay. At ito po yung pag-asa natin na makikita rin natin dun sa binasa po nating Romans chapter 6 verse 23.
Sabi po dito, but the gracious gift of God, libreng kaloob ng Diyos, ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung yung tao po ay magkakaroon po siya ng ugnayan, relasyon sa Panginoong Hesukristo, hindi na siya alipin ng kasalanan, hindi na siya pinag-aarian ng kasalanan, hindi na siya sunod-sunuran ng kasalanan. Maaari siyang mamatay sa pisikal, pero hindi siya patay sa spirito. Kaya kailangan po yung tao, maipanganak siya muli. Maipanganak siya ayon sa espiritu para magkaroon po ng pagbabago doon sa kanyang pamumuhay. At kailangan lang po ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kung yung tao na namumuhay sa kasalanan, likas sa kanya ang kasalanan, merong kamatayan. At ito yung nagpapaalipin sa kanya. Ito yung master niya, yung kasalanan, yung sarili niyang nasa ng laman. Pero may pag-asa po. May pagpapalakas ng loob ang Diyos na ipinadala ang Panginoong Hesukristo na siya yung magiging panibagong Panginoon natin kung tayo ay makikipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi natin mapipigilan o hindi po natin mahadlangan yung kamatayan. Marami mga tao po, di ba, natatakot mamatay. Pero hindi natin hawak ang buhay. Ang may hawak ng buhay ay ang Diyos. At ang ipinadala niya na magbibigay ng buhay sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. Bagong buhay at hindi lang bagong buhay kundi muling pagkabuhay sa piling ng Panginoong Hesukristo. Mahalaga po kasi na malaman ng tao yung pinakamahalagang usapin sa kanyang buhay. Dahil maraming mga tao po ngayon ay hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Totoo po na ang Diyos ay tagapag-aliw, tagapagpalakas ng loob, nagbibigay ng pag-asa, dinadamayan niya yung mga taong nanlulupaypay, nanghihina. Kaya nga isa sa mga hindi natin makakalimutan na sinabi ng Panginoong Yesus, yung mga nanlulupaypay, mga pinapanghinaan ng loob, lumapit lang sa Kanya at madali namang dalhin yung Kanyang pamatok. Yung katotohanan na itinuturo ng Panginoong Yesus at makakasumpong ng kapahingahan ng sinumang nahihirapan sa buhay o nabibigatan sa buhay. Lumapit tayo sa Panginoong Yesus bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Hindi lang dahil may kailangan tayo, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng kalunasan sa sakit, o kailangan natin ng ano paman na pangangailangan ng tao dito sa mundo na panandalian lang. Yung pangmatagalan po mga kapatid, mga kaibigan, kapamilya, ay kung dumating man sa punto na tayo ay sa uling hantungan, kamatayan, ang tanong po na iniiwan sa atin ng talata, batay po dun sa Roma Kabanata 6, talata 23, ikaw ba ay nakatitiyak na may buhay na walang hanggan? Sumagi na po ba sa isip natin na ano kaya yung kalagayan ko kapag dumating na sa punto na ako ay mamamatay na? Yung iba, di ba, may mga naghihintay na lang ng ilang mga araw at ramdam na nila na papanaw na sila. Dumating na po ba sa punto ng inyong kaisipan, mga kapatid, mga kaibigan, na pag pumanaw ako, tiyak na makakapiling ko ang Panginoong Yesus. At sabi nga kanina, yung kamatayan ay napagtagumpayan na. Napagtagumpayan dahil sa Panginoong Hesukristo. Kaya, ang Panginoong Yesus po, siya yung daan para tayo ay maligtas, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung pag-asa po natin. Yung kasalanan, may kabayaran po siya, di ba? Yung kamatayan. Pero yung kaloob ng Diyos, libre po ito. Bakit siya naging libre? Kasi yung katawan mismo ng Panginoong Yesus, yung buhay niya, yun yung kabayaran ng kasalanan po nating lahat. Siya po yung gumawa ng lahat para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Yun nga lang, kailangan lang pong malaman ng tao yung tunay na kalagayan niya na siya ay makasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas. Dahil alinman doon sa tatlong uri ng kamatayan na banggit kanina, pwedeng sapitin natin yung physical na kamatayan, yung spiritual na kamatayan. Naranasan din natin yan nung wala pa tayo sa Panginoong Yesus. Pero manunumbalik yun, mabubuhay yung espiritu na namatay kung tayo ay na kay Kristo, Yeso Kristo na ating Panginoon. At yung pangatlong kamatayan nga na hindi dapat na mapuntahan ng isang tao, yung ikalawang kamatayan. Kasi patay doon sa pahayag, Kabanata 20, mababasa natin doon, yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, sila ay makakaranas ng walang hanggang kaparusahan. Kaya hindi lahat po ng namamatay ay nasa mabuting kalagayan. Tanging yung mga na kay Kristo Jesus lang po na Panginoon ang makasusumpong ng tunay na kapahingahan sa piling ng Panginoon. Kaya ang tanong po dito mga kapatid, tayo ba ay magsisisi sa ating mga kasalanan, aaminin natin na makasalanan tayo at kailangan natin ng tagapagligtas. Ang Panginoong Jesucristo lamang po ang kaligtasan. Yung pakikipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung kayo po ay magbubukas ng inyong puso na ang Panginoong Hesus ay kikilalanin ninyong tagapagligtas, Panginoon, siya ang anak ng Diyos, siya ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan, at ipinapahayag po ito ng inyong bibig, ng inyong mga labi, na siya ang Panginoon, maliligtas po kayo. Kahit na mamamatay sa pisikal, pero sa muling pagkabuhay, makakapiling po ninyo ang Panginoong Jesucristo. Kanina si Pastor Sana, nag-uusap po kami yung tungkol doon sa mga matatanda po na may sakit. At yung iba, yun nga, kailangan masumpungan ng mga taong kagaya po ng ganito yung bracket ng age, yung pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. Mas maganda nga kung mas bata ka pa, kilala mo na ang Panginoong Yesus kasi siya yung magiging direktiba o papatnubay dun sa iyong pamumuhay. At huwag po tayong matakot na mamatay kasi ano yan kasama sa yugto ng buhay ng tao. Pero isang pag-asa ang iniiwan sa atin na salita ng Diyos. Pag nasa Panginoong Jesucristo ka, hindi ka mapapahamak o hindi ka mapapahiya dahil dun sa hindi ka nagkaroon ng relasyon sa Panginoong Jesucristo. Kaya ayun po yung mga pwede nating magawa po dito. Si Nanay Remy, alam po natin na matagal din siyang nabuhay dito sa mundo. Mahaba-haba din yung biyaya ng Panginoon sa kanya. Sigurado po ako na ang Panginoong Yesus ay kumilos din sa buhay ni Nanay Remy. At isang pagtuturo sa atin, mensahe ng Diyos na sa bawat mga namamatay ay makita natin yung tunay na kahalagahan ng buhay po natin. Kasi maaaring makamit natin ng lahat dito sa daigdig. Pero kung yung kaluluwa mo naman ay mapapahamak at wala ka sa Panginoon, walang hanggang kaparusahan, walang hanggang kamatayan, hiwalay sa Panginoon, yun yung pinaka masaklap na sasapitin ng isang tao. Kaya ang panawagan po natin, batay po dun sa salita, magkaroon po tayo ng ugnayan sa Panginoong Jesucristo. Marami po tayong pwedeng gawin. Halimbawa, may kakilala tayong, may pananampalataya sa Panginoong Yesus. Lagi po tayong makikisama sa kanila. Pwedeng maghanap po kayo ng isang simbahan na kung saan pwedeng makilala ninyo ang Panginoong Yesus ng malalim na pagkakakilala. Maghanap po kayo ng simbahan pong ganon. Kagaya po ng Lifefield Church, nila Pastor Norman, nila Pastor Sani, sa Nabotas. At mahalaga rin po yung personal na pakikipag-usap
sa Panginoon na kinikilala mo siya na siya ang Panginoon at tagapagligtas mo. Kung wala ang Panginoong Yesus, mapapahama ka at mararanasan mo yung paghatol at puot ng Diyos kung wala ka sa Panginoong Yesus. Kaya yun lamang po mga kapatid, salamat po sa pakikinig. Nawa makita natin yung kahalagahan ng pwedeng maranasan ng tao sa kanyang buhay. Dapat makilala niya ang Panginoong Yesus ng lubusan bago man siya mawala dito sa mundo. Salamat po. Maraming salamat, Pastor Raymond. Naalala ko yung sabi ng Panginoong Jesus. Pwede tayong maging successful failure pala sa lupa. Sabi niya, what would it profit a man if he gains the whole world but forfeits his soul? Yung value ng kaluluwa po natin. Ang value po ni Nanay Remy, mas mahalaga pa yan sa buong mundo. At ako po ay nagagalak na ibalita, i-share sa inyo na si Nanay Remy ay laging kasama po namin sa life field. Nung malakas pa siya, dala-dala siya ni Ate Gina dun sa church, nakikinig sa church yan. Kahit may mga pagkakataon na talagang nahihirapan na siya sa kanyang pisikal na kalagayan. Pero nandoon siya. At si Nanay Remy, sa tuwina nung hindi na siya nakaka-attend ng church dahil sa kanyang panghihina, may time pa nga sa church, inabot siya ng panghihina ng katawan. Pero lagi po siyang nandoon sa aming prayers every Sunday at maging sa mga panalangin namin. Kaya ang kalooban po namin, mga pastor ng Life Field, although hindi po namin alam ang puso ng tao, pero kami po ay naniniwala na si Nanay Remy ay kasama, kapiling siya ng Panginoon. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi po sa gawa, kundi ito ay biyaya ng gagaling sa Diyos sa mga nananampalataya. Sabi ni Pastor Raymond, sa ginawa ng Panginoong Yesus doon sa Kalbaryo ng pinagbayaran niya. Ang kasalanan ni Nanay Remy, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. At nagkaroon ng kaligtasan. At ako nga pala po si Brother Ray, taga Life Field din, Kainta. At ngayong gabi sa pagpapatuloy natin ng pag-alala ng buhay po ni Nanay Remy, siyempre marami pong tao na nahipo niya, nagkaroon ng influensya sa kanya. At wag po natin palagpasin ang gabing ito na hindi natin iiwan sa bawat isa yung mga ala-ala natin kay Nanay Remy. Kasi isang araw, itibing na siya, mahiwalay na siya sa atin permanently, pero ang ala-ala niya magpapatuloy at magpapatuloy at magpapatuloy sa ating mga gunita at nawa yung ala-ala natin kay Nanay Remy maging inspirasyon din sa bawat isa sa atin na may buhay at ang buhay ay isang malaking biyaya sa Diyos. At kaya nga kung may tatawagin po tayong mga importanteng tao sa buhay ni Nanay Remy, pero kung gusto nyo rin po magsalita, sabihin nyo lang po para marinig natin kung sino si Nanay Remy sa inyo. At ngayong gabi ay gunitain natin siya, bigyan natin siya ng parangal, hindi man siya naging presidente ng Pilipinas, hindi man siya naging senador o congressman. Pero si Nanay Remy ay isang buhay na pinagpahalagahan ng Panginoong Jesus ng kanyang value sa mata ng Panginoon ay higit pa sa buong sanlibutan. Kaya ngayong gabi, tawagin po natin si Kuya Oscar. Sandali, habang nagre-ready pa si Kuya. Baka si Charina, okay na siya. Si Ate Charina, yung youngest po nila, para magbigay ng ala-ala patungkol sa kay Nanay Remy. Wag po kayo mag-alala, kasi si Ate Gina, pinakahuling magsasalita yan. Dahil siya yung kasakasama ata ni Nanay Remy hanggang. Tapos, yung apo po, si Angel,
magsasalita din, si Sister Baby. At kung sino pa po yung gusto magsalita bilang pag-alala sa mabuting buhay po, tutunan, nakasama, hindi po natin papalagpasin tong gabing ito na hindi natin mapasalamatan si Ate Remy sa kanyang buhay. So, sino na po ngayon? Si Cha at Ate Cha. Sige, maraming salamat, Ate Cha. Si nanay, nay, no more pain. Kasi alam naman natin na, di ba may sakit si nanay. Tapos, yung pain na naano niya, kasi nga, dinadialysis siya. Tapos before nun, di ba, na-hospital pa siya. So, alam ko na masaya si nanay ngayon kasi makikita na niya si kuya, makikita na niya si tatay, mga kapatid niya. So, alam ko kasi, nung nabuhay kasi si nanay, medyo nawala na rin siya ng medyo memory. Ang natatandaan lang niya, si tatay, yung father niya, si lolo, yun. So, syempre makikita na niya yung mga hinahanap niya. Wala akong masabi kay nanay kasi sa sipag, sobrang sipag ni nanay. Lumaki kami nung madaling araw pa lang wala na siya kasi nagtitinda siya sa Divisoria. Tapos, walang siyang pahinga kasi kahit Sunday, nagtitinda pa din yan. Sa gabi, nasunog ng ilang beses ang Divisoria, nandun pa rin yan. Mula umaga hanggang gabi. Kaya sa sipag, sa tiyaga, wala kang masasabi kay nanay. Talaga napakasipag yan. Iniintindi rin naman niya yung mga nung mga maliliit kami. Ina-assure naman niya na nasa maayos kaming kalagayan. Inaano niya yung mga mag-aalaga sa amin noon. Tapos nung malaki na kami, ganun pa rin siya. Kung ano yung mga needs namin, pagkaya niyang isang salita lang. Pagka may kailangan kami, isang salita lang. Minsan, syempre, yung typical nanay na magdadaldal, pero magbibigay pa rin yan pagka ganun siya. Madali siya lapitan, madali siya sabihan. Tapos, medyo makakalimutin na si nanay noon kasi natatandaan ko noon ng maliit pa si Angel noon, nung maliit pa siya. Kasama niya yun pag lumabas ng bahay, pero pag bumalik, hindi na niya kasama. Pagka tinatanong ko, nasaan na si Angel? Nakalimutan na niya, naiwan sa labas. Buti na lang at that time, yung mga kapitbahay namin magkakakilala. Malapit kasi sa may Pacheco kami dati. Yung dadali na lang sa amin, Aling Remy, yung apo nyo, naiwan nyo na sa labas. Ganun yun. Pero yung memory niya, kay tatay, kay lolo, ando dun pa rin. Ito yung nagkasakit siya. Siguro, yun yung natatandaan niya lagi. Kaya, alam ko masaya siya kung nasan man siya ngayon. Kasi, kasama na niya sina tatay, mga kapatid niya, kasi sa kanilang magkakapatid, isa na lang yung natitira. Makikita na rin niya. Kasi itong year, namatay na rin yung isa niyang kapatid. Si Chong Eli, namatay din itong taon na to. Buti at that time, nandun din siya sa akla nung nangyari yun. Kaya kahit pa paano nagiging magkasama sila. Sabihin, marami rin siya na-accomplish dito sa buhay niya dito sa mundo. Alam ko marami rin siya natulungan, marami rin siyang mga nahawakan. Yung tiyaga niya, yung sipag niya, wala kayong masasabi kay nanay talaga. Madali siyang lapitan. Maingay lang siya minsan, pero madali siyang lapitan. Madali mo siyang sabihan kung ano yung pangangailangan mo, ibibigay niya yung kung kaya niya, ibibigay niya yun. Kaya, Nay,
Masaya ako. Una, malungkot kami kasi akala namin makakasama ka namin ng New Year. So nabigla kami na hindi man lang umabot ng itong taon, hindi man lang umabot na yung matapos ng taon na to nakasama ka namin. Pero ngayon tanggap kasi namin na, alam naman namin na darating, kaya lang siguro nabigla lang kami, pero tanggap namin kasi alam namin na mas nasa maayos kang kalagayan. Wala ka ng pain, wala ka na yung mga nakakalimutan mong yung kung meron ka man memories na hindi mo na naging painful sa'yo. Alam ko ngayon kung nasaan ka man, lahat yon wala na. Lahat yon masaya ka na. Kaya, ikaw nang bahala ka na rin sa amin, ikaw titingin sa amin dito, patuloy mo pa rin kaming, hindi siya magmumulto. Sabi ganun. Nag-react kasi kagad eh. Pero, syempre, di ba, yung paggabay niya, saka syempre yung mga naituro niya sa atin, nandun pa din. Maraming salamat. Sabi dun sa Book of Proverbs, sa chapter 31, charm is deceitful, beauty is vain. But a woman who fears the Lord is to be praised. Give her the fruit of her hands. Let her works praise her in the gates. Yung pala si Nanay Remy, masipag. Sobrang sipag. Kaya tuloy natin, wag nating palagpasin ang gabing ito na hindi natin na pasalamatan si Nanay sa kanyang mga ginawa. Nandito ba si Angel? Si Angel. Nawala. Si Kuya Oscar muna habang hinintay na si Angel. Ayun, ako na yung pinaka-eldest sa magkakapatid. At 62 years na sa edad kong to, nasasalamatan ko, inabutan ko sa ganitong edad, na-inherit ko siguro sa kanya is yung hard worker. Totoo yun. Yun ang sigurong ang naging na-inherit ko sa kanya. Ang isa pa, naalala ko, nung kabataan ko, ako yata ang frontliner nito eh. Kasi pag napapaway ito, sa akin nagsusumbong ito eh. Kaya ako sinusugan ito sa gulo. Totoo. Ako, kaya ang naalala ko. Pero ganun pa man, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng panahon na even though hindi sa akin natira ito. Natira, pero napakalikling panahon. At napasalamat ako ron at ayun, sana yung mga na-contribute ko sa kanya na nung nabubuhay siya, even though kahit na ako'y wala rito, wala ako sa lupa, ako'y nasa dagat, hindi ko naman napapabayaan sa pamamagitan ng asawa ko. Nagagawa ko naman, nako-contribute ko naman kung anong pwede kong i-contribute sa kanya, lalo sa mga special occasion, na hindi ko naman nakakalimutan siya lagi. Kaya ako nagpapasalamat, 62 years na even though hindi kami mahabang nagkakasama dahil malayo ako sa kanya, ay still nandun pa rin naman ako. Salamat ng marami talaga. Maraming salamat, Kuya Oscar. May favorite ba si Nanay Remy? Yung bunso. Yung bunso, si Ate Cha. Si Angel, nandito na? Wala pa? Pag wala pa si Angel, si Sister Babes muna. Para siyang kapitbahay ni Nanay. Napasama ako. Ako po yung pinakabunsong anak. Napasama ako sa magkakapatid. Pero ang Nanay Remy po, para ko rin nanay yan, nagpapasalamat ako sa Lord na natira siya sa bahay nila Gina,
Pastor Sunny, at nagkaroon kami ng pagkakataon na makasama siya sa maikling panahon na nakilala ko si Nainay. Tawag ni Kuya Sunny sa kanya, Nainay. Katulad ng sinabi ni Cha, talagang napakasipag. At may time na may sakit siya, nagdala siya ng kanyang bag, yung para sa pamlagay ng mga benta. Saan ka pupunta? Magtitinda ako sa Divisoria. Hinihintay ako ng suki ko. Sabi niya, ay, ganun ba, Nainay? Oo, pupunta ako sa Divisoria. Sabi niya, magtitinda ako. Ay, o sige, sama kami O sige, sama kayo. Sabi niya ganyan sa amin. So yun lang, na-realize ko na talagang masipag na nanay siya. Kung wala siyang ginagawa, kung makikita nyo ngayon yung bahay namin, marami ng halaman doon. Dati walang halaman. Dahil sa kanya, nagkaroon ng halaman doon. So, talagang pagpapakita lang na super tiyaga, super sipag. At makaraang araw, last time na nakausap ko siya, kasama si Gina, sabi ko sa kanya, Nay, bibili kita ng damit para meron kang bagong susuot sa 31, kasi tapos na yung Pasko. Sabi ko, o sige, basta ibibili kita ng maganda. Sabi niya pa sa akin, sabi ko kay Gina, hindi nagsasalita si Nainay. Sabi ni Gina, Nay, babay daw. O sige, babay. Yun yung last na sinabi niya sa akin, babay. Nung nasa bilihan na ako ng damit, ayoko siyang bili ng damit na maganda. Ang ibinili ko sa kanya, duster. Kasi sabi ko, ayoko, baka yun na yung damit na pangburol niya. Ay, hindi ko siya binili ng damit na maganda. Kaya, yung nagustuhan naman niya yung duster na binigay ko sa kanya, sabi ni Gina, yun daw yung last na sinuot niya sa kanyang pagdadialysis. No? Yung nakita ko lang na isang katangian din ng Nainay, kahit sipag siya, masinop siya, at marami siyang naipundar na mga properties, alam ko sa sipag at tiyaga niya yun. At yung isa pa na karakter ni nanay na nagustuhan ko, yung kanyang pagiging makadiyos. Araw-araw to, simula nung nag-umpisa siyang tumira kaila Kuya Sunny, araw-araw yung paglinggo, misa. Mula umaga yan hanggang tanghali. Misa yan. At talagang matalino siya. Bakit? Bago pa magsalita yung pare, alam niya na yung sasabihin ng pare. Nauuna pa siya. Sabi ko, alam niya? Kasi yung kung saan siya nakahiga, nandito yung namin. So pagkakain kami, meron siyang radyo. Yung pare magsasabi pa lang ng magsabihan kayo ng kapayapaan sa bawat sa. Alam niya na, sinasabi niya na kagad yun. Yung amin, nauna pa siya sa pare. So yun yung isang magandang karakter ni nanay na alam niya lahat ng kanta. Kanta ng Born Again, alam niya. Kanta ng sa Catholic, alam niya. Nauuna pa siya. Minsan kahit walang sound, nabubuo niya yung kanta. So yun yung nakita ko na parang pinamana niya rin kay Gina, kay Cha, na malapit siya sa Diyos. Malapit siya sa Diyos. At yun yung maaalala ko palagi sa kanya pag umaga, yung mga kanta ng mga Christian, nandun siya, talagang nauuna pa siya doon sa lyrics na sinasabi ng kanta. So, pinupuri ko ang Panginoon doon sa pagkakataon na yun na tumira siya doon kaila Kuya Sunny at may nakakasama kaming matanda kasi wala na rin kaming nanay at tatay. So maraming salamat. Nainay, alam ko na nakapahinga ka na wala ka ng sakit na nararamdaman. Yung pong sombrero na yan, binigay ko yan sa kanya at lagi niyang suot yan, yung sombrero na yan. So, hindi ko sasabing paalam kung hindi
See you soon. See you po. Yan. Ay, sino nagsabi ng soon? Ayun lang po. Maraming salamat. Basta ikaw ba? Pansin kasi kanina na may dumating dito. Sabi niya nung bata pala si Nainay, ang ganda, parang artista. Hindi ko alam kung sino nagsabi. Maganda. Mahilig kasi sa magaganda si Nanay. Nandito na ba si Angel kung may gusto magsalita sa inyo? Siya mamaya. So kung tawagin natin si Ate Gina. Si Ate Gina, lagi niyang kasama. Meron bang Ate Gina? Si Kuya Nelson daw. Ha? Ayun. Si Nelson? Si? Yung favorite na apo? O yung favorite na apo daw? Yung mga sinabi natin kasi ngayon, maalala natin yan. Wala na si Nainay, isang araw, babaon na natin siya sa lupa. Pero yung ginawa niya para sa atin, yan yung patuloy na maalala natin, nawa magbigay ng patuloy na inspirasyon sa bawat isa sa atin. Also, Ate Gina, pagkatapos po nito, hilingin natin si Pastor Norman, ipanalangin ang kanilang pamilya, at pagkatapos po ng lahat ng ito, si Pastor Sunny ang magwawakas sa panalangin at siya magbibigay ng pasasalamat sa pakikibahagi ng bawat isa ngayon sa pag-alala kay Nanay Remy at siya din yung magbibigay ng acknowledgement. So, Sister Gina. Gandang gabi po sa inyong lahat. Pangatlo po ako sa 4 na magkakapatid. Yung akin pong kuya ay kuya junior po siya, ay namatay at the age of 50 with the same sickness. Renal failure tsaka rin po, diabetes. So ganun din po ang father ko. Namatay siya at the very age of 59. Yun. So parang it runs in the family, kaya kailangan po namin mag-ingat. Sana naman po hindi. Okay. Kung mapapansin po ninyo sa mga Facebook na pinopost ko po, yung nakakakilala sa akin, talaga pong ang aking ina ay napakaganda. Sabi ko nga po dun sa Facebook na head over heels po ang tatay ko sa kanya. Kasi ang father ko po ay galing po sa Chinese na half Chinese siya, pero yung kanyang culture, tradition, ay talaga pong yun po yung inaan niya, sinasabuhay niya. So, tinalikuran niya po yung tradisyon na yon kasi meron daw pong nakaano sa father ko na in-cheek na ipapakasal sa kanya. Pero talaga sigurong na-inlove siya ng husto sa mother ko. Kaya tinalikuran niya kung ano man yung mga Chinese tradition na yon. So, talaga pong sulit naman po. Talagang ang nanay ko kumbaga nasa kanya na po lahat yung mga makikita mong magagandang mga values po bilang isang ina at asawa po. Sa totoo lang po, hindi pa kami pinapanganak. Laman na po siya ng palengke. Dumating po siya dito at the age of 14 or 15 from Kalibo, Aklan dahil po gusto niya magtrabaho dahil siya po ang panganay sa 5 magkakapatid. So at pinalad naman po dahil sa kanyang kasipagan at na-inlove po yung todo-todo ang tatay ko sa kanya, kaya umayos naman po yung aming buhay. Kaya makikita po ninyo na hanggang po sa kanyang pagtanda, ang laman po ng isip niya, magtitinda ako. Kaya nung nasa akin po siya mga 2 years, medyo nahirapan ko kasi ang feeling niya, tuwing babangon po siya ng umaga, magtitinda po siya. So, kailangan ko siyang habulin at hindi mo siya mapipigil.
Dahil ang feeling niya, magtitinda ako, kailangan kong magtinda. Hanggang sa dumating yung panahon nga na humina yung kanyang katawan. Typical, tama po yung aking kapatid, typical na ina siya. Sabi ko nga, ang nanay ko po siga ng Divisoria. Siga po yan. Walang pwedeng loloko-loko sa kanya doon sa Divisoria. Kasi matapang po siya. So medyo ilag po yung mga nagtitinda po sa kanya. Ilag po talaga. Alam ko defense mechanism niya rin po. Dahil una-una, medyo maliit siya, ganon. Yung iba naman doon medyo mga mayayaman po. So, nakita ko po yung kanyang tapang. Hindi niyo siya pwedeng maliitin. Yun yung nakikita ko sa kanya. So, kahit sino ang iharap mo sa kanya, hindi po siya aatras. Yun. So, yun yung mga nakita kong magandang values niya. At siya po rin yung present sa amin pag may mga okasyon sa school. Na kahit po nagtitinda siya, pupunta po siya, graduation, nandoon po siya. Pag yung sa mga anak po niya. Okay. So maraming salamat po. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Nanay Remy? Maraming salamat sa Lord. Binigyan niya tayo ng Nanay Remy. Si Nainay na kinuha na uli ng Lord. Siya po yung may hawak ng buhay ng bawat isa sa atin. Sa yugtong ito, pwedeng maanyayahan yung pamilya po sa harapan. At samahan niyo po si Pastor sa pananalangin niya ng patuloy na pagbibiyaya, pagpapala, patnubay sa pamilyang ito na may iwan po ni Nanay Remy. Si Pastor Norman Dagdag po. Harap na lang. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa muli po, Panginoon, sa mga sandaling ito, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuwi sa iyo. Sa isang pagkakataon, Panginoon, na hindi namin mapapantayan, hindi namin mababayaran. Pagkakataon, Panginoon, na kami po ay nagsama-sama upang humingi sa inyo, Panginoon, ng pasasalamat, humingi ng tulong sa lahat ng igagawin mo po sa buhay ng naiwan, Panginoon, ni Nanay Remy. Ang aming pong idudulog sa iyo, O Diyos, ang pagiging matatag ng bawat isa. Nais po naming hilingin din, Panginoon, na ang bawat isa sa kanila ay hindi magkakaroon ng alitan, samaan ng loob, sisihan, bakos ang pag-igmo, Panginoon, ang aming dalangin na siyang iiral sa bawat isa kanila at ipapatuloy yung legacy na iniwanan sa kanila ni Nanay Remy. Inyo po rin samahan sila, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa pagdadalamhati nila. Alam namin ang kanilang puso ay bagbag ng kalungkutan. Subalit alam namin, Panginoon, na manggagaling sa iyo ang kaligayahan na kanilang kakailanganin sa araw ng kanilang pagkilos mula ngayon at sa masusunod pang araw na kanilang haharapin sa kanilang buhay. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy mong pagpapala sa mga magkakapatid na ito, mag-anak na ito na naiwan. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong pagsama sa kanila at higit sa lahat, O Diyos, turuan mo rin sila kung paano naging makadiyos ang kanilang nanay. Ganun din, Panginoon, ang aking panalangin na sama-sama sila sa lumago sa pananampalataya, ipamuhay nila ang katotohanan sa Biblia, sa salita mo, at higit sa lahat, huwag nilang kakaligtaan ang paghingi ng tulong pagtawag sa iyo. Higit sa lahat, patungkol din sa mensahe ngayong gabi ang kaligtasan. Nawa, O Diyos, kasama nila sa mensahe,
Kasama nila ang mga natanggap na katotohanan ngayong gabi. At bahagi rin po, Panginoon, ng kanilang magiging buhay sa mga susunod na panahon at dako. Dalangin ko, O Diyos, na iingatan sila, kakalooban ng pag-iingat, proteksyon sa kanilang buhay. At dalangin ko rin, O Diyos, na Ikaw ang kanilang tatawagan, Ikaw ang kanilang magiging kapiling sa kanilang kalungkutan. At alam ko rin, Panginoon, nilalapit namin sa iyo sa anumang dako ay dapat ipinapanalangin nila ang kanilang magiging kalagayan. Tumawag sa iyo sa oras na may mga pangangailangan at kahit na oras na walang pangangailangan, sumamo kami, O Diyos, na sasamahan mo po sila. Maging sa huling hantungan din po ni Nanay Remy sa mga susunod na araw, ang kalakasan ng kanilang pangatawan sa physical, sa spiritual ay manggaling po sa iyo, O Diyos. Bibalik namin ang papuri at pasasalamat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aking panalangin. Amen. God bless you, family ni Ate Remy. Bago po tawagin si Pastor Sunny, gusto kong basahin sa inyo Ecclesiastes chapter 3. For everything there is a season, a time for every matter under heaven, a time to be born, and a time to die. He has made everything beautiful in its time. Let's request Pastor Sunny to close us in prayer and for Pastor Sunny to share some thanksgiving and announcement. After prayer, we're done. God bless po. Thank you for sharing your time. Magandang gabi po sa ating lahat at ako po si Pastor Sunny Duanan. Ako po yung husband po ni Gina Bernal. So on behalf po ng Bernal family, ako po yung taos puso nagpapasalamat sa lahat po ng nakiramay ngayong gabi. Actually, nandito po yung Life Field Church. At isa po ako doon sa mga pastor ng Life Field Church. Salamat po sa lahat, yung mga Life Field Church community, family, nandito po sila sa Nabotas, sa Cainta at Cavite. Salamat po, maraming salamat sa lahat ng nakiramay po sa amin sa gabing ito. At yung iba po na alam ko po, mga kamag-anak din po nila ng Bernal family yung iba, maraming salamat po sa lahat. At nawa, alam ko po yung business, mga tao na nagbigay ng panahon para po makasama namin sa gabing ito. Maraming salamat po on behalf po ng Bernal family. So, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito at sa mensahe mo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At nawa, Lord, tumimo sa puso ng bawat isa ang iyong mensahe, yung challenge ni Pastor Raymond. Father God, we pray for the Holy Spirit, Panginoon, na magkakaroon ng yung convincing power para po doon sa mga tao na hindi pa po nakakakilala sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, baunin po ng bawat isa yung mensahe mo, Panginoon. At ang tanging dalangin namin, Lord, comfort, God's comfort for the family ng mga naiwan, yung mga anak, mga apo, mga relatives, Panginoon, especially sa Aklan. At nawa, Lord, yakapin niyo po ang bawat isa sa kanila, sa amin, samahan, sa mga panahon na nagkakaroon kami ng loneliness o nalulumbay kami sa pagkawala po ng aming nanay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At alam po namin, sabi nga po sa mga mensahe, mga nagsalita rito na ang aming nanay ay kapiling na o in God's presence na, Panginoon. So, Lord, maraming salamat po. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Tayo po yung tumayong lahat. Inianyayahan ko po na tayo tumayong lahat. Tanggapin po natin ang
bendisyon. Naway pagkaloob ng Diyos, Ama at Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga kapatid, ang kapayapaan at ang kalakip na pag-ibig na may pananampalataya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay sumainyong lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Maraming salamat po at magandang gabi at pag-pray po natin yung ating pagsasaluhan na pagkain. Lord, maraming salamat po sa pagkain na to, na aming pagsasaluhan. Salamat po sa mga kamay na naganda nito, Lord God. At i-bless niyo po, Panginoon, ang aming pagsasaluhan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, Amen.